Nagtapos po ako ng Bachelor of Science in Geodetic Engineering mula po sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. Subalit, hindi ko nagamit ang aking kurso dahil nahilig ako sa computers at pagka-graduate ko, shift ko ang aking career. At ngayon ako'y isang software developer, nagtatrabaho sa bahay bilang freelance software developer at may mga kliyente sa iba't ibang bansa. Base sa aking hilig, kagaya ng science and technology, mga gadgets, mga ganon. Opo, masasabi ko na ako'y isang logical person. Mahilig mag-isip, mahilig alamin kung paano umaandar ang mga bagay-bagay. Dati po akong Katoliko. Ang una ko pong pakikinig sa Iglesia ni Cristo ay sa isang evangelical mission sa Tabernakulo. Naalala ko po, ako'y manghang-mangha dahil yun yung first time kong pumasok sa compound ng Templo Central. Masasabi kong isa akong skeptiko. Kaya nung unang pakikinig ko sa Iglesia ni Cristo, isa sa mga nabanggit ng ministro ay ang pangalan. Dahil skeptiko ako, ang nasa isip ko nung panahong yon, syempre nakasulat na sa Bible yan. Nung register yung iglesia, di napaka-convenient na yan yung gamiting pangalan. Ganon ako mag-isip sa lahat ng mga bagay. Ultimo sa pagsha-shopping ko, pag may bibilhin ako, mapa, gadget man yan, kahit ano, mag-research muna ako ng mahaba bago ako bumili ng kahit ano pa man. Kaya nung nakikinig ako ng mga aral ng iglesia, ganyan din ako mag-isip. Ang nagpaalis sa aking pagdududa in the process of being a Bible student, narinig ko ang iba pang mga aral sa loob ng iglesia. May mga each time after every lesson na may ma-introduce na ganitong aral, ganitong prophecy sa akin. Yung mga prophecies na to, each time they were introduced to me, when I get home, magi-internet na ako. Alin-aling relihiyon ba ang tinayo nung mga panahong ito? Makikita ko hindi lang naman ang iglesia. Aling-aling relihiyon ba ang tinayo sa Far East? Alin-aling bang relihiyon ang naniniwala na iisa ang tunay na Diyos? At madami pang iba na hindi lang naman ang Iglesia ni Cristo. Pero sa aking pag-research, kapag in-apply ko lahat ng mga prophecies na yon, ng mga filters na yon, iisa ang matitira. Yun ang Iglesia ni Cristo. Para sa akin, yung pag-anim ko sa iglesia, masasabi ko isang logical and very well thought out experience for me personally. Everything I heard, I saw, binasa sa Bible. Para sa akin, nakita ko sa Iglesia ni Cristo, iisa ang aral kahit sino ang magturo, kahit saang pagsamba, kadumalo, kahit sino ang mga siwa ng pagsamba, iisa ang aral. Gayon din yung dinadaan ng Bible study ng lahat ng umaanib o gustong umanib sa Iglesia ni Cristo, iisa, set of lessons. Sa panahon ngayon na very challenging, malaking tulong sa akin ang pananampalatayang tinanggap ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil nakapaloob dito na hindi papabayaan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga hinirang. Sa mga ganitong mga karanasan at sa mga aral na ating tinanggap sa loob ng iglesia, nakakatulong sa ngayon sa akin na maging panatag na kahit ano ang ating maranasan, ano man ang ating masakupa, makakaraos tayo, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoong Diyos.
Umaasa ako na sana makita ng mga mahal sa buhay kung paano ang aming sambahayan ay patuloy na naglilingkod, sumasamba sa ating Panginoong Diyos, kung paano ang aming sambahayan ay payapa. Umaasa ako na kahit sa mga ganitong pamamaraan, mahikayat sila na makinig sa mga aral sa loob ng iglesia, mag-tune in sa ating mga himpilan sa telebisyon at radyo, makinig sa ating mga programa upang sila man makapakinig ng mga aral galing sa Biblia na itinuturo ng Iglesia ni Cristo.